Isinagalang ng Malacanang ang freedom of expression at assembly pero ibang usapin na raw kapag naperwisyo ang taong bayan. May report si Harley Balbuena. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Yan ang paninindigan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Isang karapatan ng pagtitipon, pero iginit ng palasyo na kung magdudulot na ito ng perwisyo sa ibang tao ay may tuturing na itong pang-aabuso, lalo na kapag nakaabala na rin sa mga manggagawa, estudyante at sa ekonomiya. Ipinatutupad naman ng gobyerno ang maximum tolerance, pero tiniyak ng Malacanang na hindi palalagpasin ang mga nakitang paglabag. May mensahe rin ng palasyo sa panawagan ng religious group sa gobyerno na ipatupad ang batas at magkaroon ng transparency. Ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Nanindigan ng palasyo na malabong makipagnegosasyon ng Pangulo sakaling may hilingin ang religious group, lalo na kung ito ay makasasama sa hustisya. Ito ay sa harap ng nakaambang pagsasampa ng kasong plunder ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta na isang miyembro ng INC. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. Hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas. Iginit din ng palasyo na walang naging kapalpakan sa intelligence gathering ng gobyerno, pero hindi rin ito nagustuhan ng surprise o palihim at biglaang pagtitipon ng religious group. Hinigpitan ng seguridad sa Malacanang, pero wala namang may tuturing na threat o seryosong banta sa buhay ng Pangulo. Harley Balbuena, IBC News. Hey, says it morning.